Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay nasa ika-48 na po ng ating daily devotion and praying for fasting for the nation. And tayo po ang naatasan ngayon na magbahagi ng ating salita sa oras na ito. Bago po tayo dumako sa ating topic today, ay inaanyan ko po ang lahat ng nanonood na manalangin sa oras na ito. Samahan niyo po ako. Panginoon, dakila ka sa buhay ng bawat isa. Pinaparangalan namin ang ngalan mo, Lord, dahil napakabuti mo sa aming Panginoon. Hinihiling namin, Lord, na patuloy kang kumilos sa buhay namin and turuan mo kami na magkaroon ng pusong dadisay, Panginoon, pusong nagbibigay ng malasakit sa kapwa, Panginoon. We thank you, Father God, for the opportunity that you've given to us to share your gospel, to be a servant, Panginoon, na sumusunod sa mga plano mo, sa mga inuutos mo, Lord God. We thank you, Father God, dahil nandito kami freely, Lord, na nakakapag-share ng gospel ng Panginoon. Alam ko na nasisiyahan ka, Lord, sa binabahagi namin mga salita mo, sa mga ginagawa namin, Lord God. Yung paman, Lord God, ay patuloy namin hinihiling na ikaw ang patuloy na kumilos sa buhay namin, patuloy na magdiwanag, Panginoon. We thank you, Lord, dahil napakabuti mo sa buhay namin na despite of every trial, Lord God, ay naroon ka upang kami tulungan, Lord God. And right now, Lord, we are sharing your words about giving, Panginoon, na hinihiling ko na ikaw ang magdulot sa akin ng wisdom, Panginoon, at paspasan mo ako, Lord, sa aking pagbabahagi ng salita mo, Lord God. Extend mo, Lord, yung joyful heart, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. The hope, Lord, sa mga nanonood ngayon, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na ipuin mo ang aming puso. Ikaw ang siyang aming paparangalan at pasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So tayo po muli ay nasa ika-8 na po. 8 na po ng ating daily devotion and fasting. And ang naatasan pong topic sa atin ay giving. So kung nanonood po kayo ng ating daily devotion sa mga nakarang araw ay natalakay nila Brother Ray, nila Brother Elmer, nila Pastora Rolly, and even my sisters about giving. So giving is very important character na dapat nating isa puso na dapat nating gawin sa buhay natin. Because the first giver ay ang ating Panginoon. Those things na He provide mula pa ng una hanggang ngayon ayun yung dapat nilulukot natin. That tayo, bilang kanyang mananampalataya, ay dapat sa atin ang sisimula ang pagtulong, ang pagbibigay ng mga kailangan sa lahat ng bagay. Kung makakaya natin, ibibigay natin. And also, when we give, dapat andun yung buong puso, bukal. Sabi na nila Brother Ray, diba, in the last devotion, should have a cheerful heart when we give. Lahat. Dapat buong puso, walang pagpipilit. Wala. Lahat. Ibigay natin na walang pagdaramdam. So, in my verses today is about the widow's offering. So, this is one of the stories and verses na lagi kong gustong basahin. Kasi it's about offering. It's about giving. So, pumunta po tayo dun sa verse natin today, which is March 12:44. Samahan niyo po akong magbasa. Sabi dito, ang kaloob ng byuda. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo. At pinagmasdan ng mga naguhulog ng salapi, napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malaki-laking halaga. Lumapit naman ng isang byudang dukha at naghulog ng 2 petso. 43, tinawag na Jesus ang kanyang mga alagad, sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng byudang iyon ay higit na marami kaysa sa inuhulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinibigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay buo ang kanyang binigay. Kumbaga, lahat ng kinabubuhay niya, ipinagkaloob niya. 2 tanso. While the others give so much. Marami. So, dito sa ating verse, is marami tayong matututunan. In this book of
Marcos is yung giving na ipapakita. Bakit? Dito pa lang sa pagkakaloob ng byuda ng 2 tanso na meron siya, is walang pagmamayabang. While the others, diba, naglalakad sila sa organizers, kinakalembang nila or pinapatunog nila yung mga pera kung gaano karami. Maybe, gusto nilang malaman na, or malaman na ibang tao na marami akong binibigay. Higit-higit pa. Diba? Napapakita mo sa ibang tao. So, ganun din tayo. We have so much things we can offer. Maaari nating ipakita sa ibang tao na marami tayong binibigay na pera. Salapi sa ibang tao, pagtulong, or even in our giving in our tithes. Marami. Pwede natin ipakita o maraming nakakita na, o nagbigay ako dito, nag-ambag ako dito. But, that is not the case. Ngayon sa panahon natin, marami nagbibigay. Pero anong nakikita natin? Nakatutok yung camera. Ganon. So, kawawa naman si nanay. Diba? Bigyan natin ng pera kasi nung gusto tumulong. Ganon. Pero, every detail ng pagbibigay, naka-records, naka-video. But I'm not against them. In other side, malaking tulong din. But, not all the time, it's good that we should always na-record lahat or pinagmamalaki lahat ng binibigay. Kasi sabi nga, diba, kapag magbibigay tayo in some people na nangangailangan, those people in needs, dapat hindi na malaman na isa pa nating kamay. Sinasabi sa ating in one of the words of God. Hindi na dapat malaman na isang kamay, sa kalmang kamay na nagbibigay. Or hindi na dapat natin which means hindi na dapat natin ipangalandakan yung pagbibigay. Kasi kung tunay naman tayo nagbibigay, ang mag-award sa atin yung si Lord, hindi yung ibang tao. Diba? Or hindi natin kailangan pang malaki. Basta tayo nagbigay buong puso, tayo nagbibigay, ay nakikita ng Lord yun, na tayo tumutulong. And tayo nagbibigay ng buong puso natin. So in this verse in Mark 12:44, it's about widow's offering, na lahat ay inoffer niya kahit walang-wala siya. Kahit yun na yung kahuli-huli ang piso niya, is ipinagkaloob niya na. Bakit? Kasi nagtitiwala siya sa Lord. When we give, ang gusto ni Lord, hindi yung binibigay natin dahil ito yung meron tayo at ito lang yung meron tayo di sa mundo. Hindi naman lahat material na bagay ang gusto ng Panginoon na ibigay natin. We can give our time, we can give our effort, we can give our money, our treasures here in earth. But what God wants us to give to Him is our faith. Is our trust to Him. Just like this widow. Inoffer niya lahat kahit walang-wala na siya. Bakit? Kahit wala na siya matira sa kanya. Kasi nagtitiwala siya sa Lord. Now once she offered that 2 bronze, ayun yun. Na in the next day, ipaprovide naman ni Lord yung pangangailangan niya kahit walang-wala siya in that day na binigay niya yung offering niya. Ganun kalaki yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Sabi nga ni Lord, diba, higit na mas mahalaga yung binigay ng byuda. Abot hanggang langit. Kaysa dun sa mga ibang tao na pinapatunog yung barya habang naghuhulog sila. Habang nagbibigay sila ng kanilang ikabo. Kasi bakit? Wala pa yun sa kalahati ng kayamanan nila. But what that widow give in that time is yung lahat-lahat. Just like the widow, yung kay Elijah, na yung last meal nila ipinagkaloob nila. Pinagkaloob niya, pinakain niya kay Elijah. Ay yung gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Na gano'ng kalaki yung tiwala na pwede natin ibigay sa Kanya. O gano'ng kalaki yung pananampalataya natin sa Kanya. When we give something to Him with all our heart, lahat sa atin. Diba? Hindi niya pinapansin yung, or hindi niya masyadong pinagtututukan yung mga bagay na, mga material na bagay. Which is, in outside. Ang
inaano ng Panginoon is yung sa puso natin. Diba? That God's love a cheerful giver. Yung inano nila brother na napakagandang verses. So, it is important to us that we keep ourselves humble when we give. Yun. When we give, it means we keep ourselves to be humble. Mapakumbaba. Bakit? Binababa natin yung sarili natin na wala na tayong ibang mai-offer kundi ito na lang. Maybe kung wala ka mang mai-offer in our study, in our creed, laging sinasabi ni Pastor Rolly, kung wala tayong ma-offer, edi anong i-offer natin na material na bagay kung wala tayong ma-offer? Ourselves, our faith to God. Diba? Kung wala tayong material na bagay na pera, edi yung time natin. We have so much choices Hindi ibig sabihin na dun na lang tayo mag-i-stand na, ay wala naman akong pera, wala naman akong material na bagay. O ito na lang pera ko mahihiya tayo to offer. Diba? Pero napakalaga kasi na kapatid na tayo, nag-offer tayo ng pananampalataya ng sa Panginoon. That we should put faith on God and our trust to Him. Giving is not all about material things. Hindi lang sa mga nakikita nating bagay, kundi doon sa pinakapuso natin. Kung ano ba yung maipagkakalob natin sa Panginoon ng buong buo, buong puso. At hindi tayo napapagod dun sa pagbibigay na yun. Kundi masaya pa tayo. Our joyful heart, our cheerful heart. So in this widow offering, dapat ito yung ini-aim natin, a character that na lagi nating isa sa buhay. That give everything to God. Basta buong puso natin yung pinagkakalob. Yung faith natin, yung pagtitiwala natin kay Lord. Na kapag may mga nangangailangan, unang-una natin ibinibigay yung panalangin. Sa mga nag-i-struggles, unang-una dapat natin binibigay yung pakikidamay. Sa mga nalulungkot, unang-una dapat natin ibinibigay yung kasiyahan na binigay sa atin ng Panginoon na binabahagi natin. Sa mga nawawalan ng pag-asa, syempre yung pag-asa na ibinigay sa atin ng Panginoon. So it is all about our faith that we give to us. Diba? Yung pananampalataya na dapat natin ibigay pagkaloob sa ibang bagay, sa ibang tao. Ay yung giving that I want to emphasize to us. Na hindi lang sa material na bagay but also the trust to the Lord, our faith to the Lord na ibinibigay natin sa Kanya. Kasi hindi lang dapat si Lord yung nagbibigay ng mga material na bagay, ng mga kasiyahan sa atin, ang pagmamahal. Dapat we should bring back the glory, bring back all the things that God gave to us. God gave that certain things, di magbigay rin tayo kung ano yung mga i-offer natin. Kung ano yung nasa puso natin. Napakasarap magbigay, sabi nga, di ba? It is better to give than to receive. Masasarap sa buhay, sa puso, na ikaw yung nagbibigay, kaysa ikaw yung nanghihingi. Diba? Or kaysa ikaw yung nagre-receive. Bakit? Kasi nga, ibig sabihin meron ka. Masyado kang binabilas na Lord. Sa yung patuloy kang binabilas na Lord kasi may nabibigay ka pa. Nakakatulong ka sa kapwa mo. But, ayun nga, sabi natin na earlier, na dun sa kung i-relate natin one of the verses in our Bible na yung ubasan na sabi nila kapag nag-aani daw sila, yung mga nalalaglag din na nila kinukuha. Which is yung mga kinukuha lang nila pag nag-aani is yung mga nandun lang sa puno. Yung mga nalalalag hindi na. Anong ibig sabihin nun? Kasi yung mga nalalalag bakit di na nila kinukuha? Kasi nga, iniiwan na nila sa mga taong nangangailangan. Ibinibigay na nila. So tayo, hindi tayo dapat na claim lang ng claim. Sa akin naman to, so we claim it.
but also dapat nagtitira tayo sa ibang tao, nagbibigay tayo. So, giving what we have ay yung dapat iniim natin sa buhay natin. We should give, not always receive. We should give with cheerful heart, with humble heart. We should give all the things na meron tayo. Kasi galing naman yan sa Panginoon. Diba? Maybe tayo, tingin natin minsan hindi, bigay tayo ng bigay, wala nang bumabalik sa atin. O tayo mag-alala dahil in the right time, God will reward us. Diba? Sa mga pagtulong natin sa ibang tao, sa pagtulong natin sa mga nangangailangan, in the right time, God will give it back to you. Si Lord yung magbibigay sa'yo ng reward. Which is, mas mahalaga pa, mas malaki pa sa mga binibigay natin dito sa mundo. And ayun yung dapat natin i-look forward. Kung ano yung ibibigay sa atin ng Lord. Pero dapat hindi tayo tumitingin doon dapat hindi tayo masyado nag-expect. Basta we give according to our will sa ano natin, sa puso natin, na walang pagmamayabang, walang pagmamalabis. And we give kasi nga gusto natin ibalik yung blessing na binibigay sa atin ng Panginoon sa buhay natin. So yun lamang mga kapatid, ang ating devotion ngayon. Maging mapagbigay tayo sa lahat ng oras. At because God made us as His image, ginawa niya tayo, created us sa kanyang wangis. And one of the character of God is mapagbigay. Kasi pagkakatok tayo pagkakalooban niya ng pangangailangan natin. Our provider. And that's what God's, one of the character of God. Siya yung mapagbigay sa atin, lahat-lahat. Binigay niya yung kaligtasan, yung pagmamahal sa atin. And ganun din dapat tayo sa ating mga kapwa, sa mga taong nakakasalamuhan natin. Always, magkaroon tayo ng puso na magbigay. So yun lamang po, samahan niyo po ako sa ating panalangin today. Panginoon, we thank you sa lahat ng mga bagay, lahat ng kasiyahan na pinagkakalo mo sa amin, Lord God. Patuloy nga, Panginoon, na turuan mo kami kung paano magkaloob ng buong puso na may pagpapakumbaba sa lahat ng oras, Lord God. Thank you, Lord, dahil ikaw ang unang nag-represent ng pagbibigay, Panginoon, na kahit kami hindi deserving, Lord God, sa mga bagay na mga kailangan namin, Panginoon, ay pinagkakalob mo ito, Panginoon, ng buong puso, Lord God, na nakikita mo lahat ng mga desire ng puso namin, ng mga kailangan namin, and right away, Lord God, tinutugon mo iyon, Panginoon. We thank you, Lord, dahil narito ka sa buhay namin, na kami patuloy na nagtitiwala sa iyo, at alam ko, Lord God, that despite, Panginoon, everything na nangyayari sa aming buhay, Lord God, and naroon ka at hindi mo kami pinapabayaan, Lord God. This giving, Lord, turuan mo kami, Panginoon, na patuloy na maging humble, Lord God, that we should give, Lord God, according to our desire of our heart, Panginoon, na walang pagsumbat, Panginoon, sa bawat isa amin, Panginoon, na we give, Panginoon, ng lahat na may offer namin sa iyo in serving you, Lord God, in abiding you, Lord God. Maraming salamat dahil patuloy mong tinutugon ang lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Extend mo, Lord, yung tulong mo, yung pagmamahal mo sa lahat na nakikinig sa mga salita mo, Panginoon, sa mga kapatiran namin, Panginoon, in every church, Lord, na malabang, Panginoon. Patuloy mong basbasan ang aming gawain, Panginoon. Ang patuloy mong ingatan ang lahat ng aming pastors, ang aming mga leaders, ang lahat ng kabataan, lahat ng mga anak mo, Panginoon, na patuloy na dulutan mo ng kapayapaan ng aming bansa, Lord God, na nakikita namin, Lord God, so much corruption, Lord God, greediness, Panginoon, na nangyari sa aming bansa. And alam ko, Panginoon, na ikaw yung judge, Panginoon, sa lahat ng oras, Lord God. Kung ikaw ang nagtalaga, ikaw rin siya ang mag-aalis, Panginoon. Hinihiling namin ang kapayapaan sa aming bansa, ang pagsasaayos ng aming ekonomiya, Lord, ang pag-aaway-away, Lord, sa Senado, Lord God, na nagiging katatawanan lang, Panginoon, at masyadong, Panginoon, na nakikita namin, Lord, na marami, Panginoon, sa nakaupo, Lord, ay not deserving, O Lord,
Panginoon, kung sila nga ay Panginoon, hindi naglilingkod ng tama at pusong tapat, Lord God, ay ikaw na Panginoon ang siyang mag-alis, ikaw na Panginoon ang siyang tumuwid sa lahat ng kanilang pagkakamali, Panginoon. You judge, Panginoon, with righteousness, Panginoon. Alam ko, nakikita mo ang lahat ng kanilang ginagawa, Panginoon. At hindi mo hayaan ng bansang Pilipinas na malugmok, Panginoon, sa kahirapan at Panginoon na magkaroon ng kaguluhan because of corruption, Lord God. Because of, Panginoon, ng pagnanakaw, Panginoon. Ganyan din hiniling namin sa bawat pamilya, Lord God, na dulutan mo ng kasiyahan, Panginoon. Turuan mo ang bawat nagtatrabaho, Panginoon, ang tunay ng kalakasan, Panginoon, na bigyan mo sila ng strength, Panginoon, na nasa kanilang trabaho, Lord God, ay magampanan nila ng maayos, Lord God. Ayusin mo ang gusto sa pamilya, Lord God, patuloy mong pagbubulutin, Panginoon, at bigyan ng kasiyahan ng bawat isa. Turuan mo ang mag-asawa to be faithful, Panginoon, that one of their covenant is to love each other, Panginoon, faithfully. Panginoon, tulungan mo ang bawat pamilya na maprovide yung kanilang pangangailangan. Guide every Panginoon na anak na nagsisipag-aral, Lord God, na makapagtapos, at turuan mo sila at give them wisdom, Panginoon, sa kanilang pangangailangan, Lord God. We thank you, Lord, sa lahat ng ipinagkakalo mo sa buhay namin. Kami nagpapasalamat sapagkat napakabuti mo at patuloy mong tinutugon, Panginoon, ang lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. At patuloy mo in every season, Lord God, ay pinagkakalo mo sa amin, Panginoon, ang aming lahat-lahat, Panginoon, ng even kagustuhan namin, Lord God. We thank you, Lord, sa inayong pagkakalabang lahat. Ikaw ang siyang aming maparangalan sa lahat ng oras. Sa ngalan mo, Jesus. Amen.